Magandang araw po mga brothers and sisters kay Kristo. Ito po ang inyong lingkod, Oliver Adiba. Greetings po sa lahat ng ating mga kapatid. Sa maabot nito mga kapatid, magandang araw, magandang gabi, magandang umaga sa iba't ibang bansa. At sa lahat ng ating mga PWD persons with disability na mga kasama din sa blind massage at sa lahat ng mga PWD mga brothers and sisters. Magandang araw po sa ating lahat. May tatalakayin po tayo ngayon tungkol sa katanungan o tungkol sa sagot sa tuligsa tungkol sa ating pananampalataya sa Simbahang Katoliko. Pero pibor po, paki-click and subscribe sa YouTube na ito na channel upang sa pamamagitan nito ay ating maipamahagi ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga brothers and sisters. May tatalakayin po tayo ngayon tungkol sa mga gagamitin sa ating mga kapatid na teksto, kasi tungkol ito sa kaligtasan, mga brothers and sisters, na sabi daw sa ating mga kaibayo na pananampalataya sa Roma 10:13 ay gagamitin nila na sinabi diyan na kung sino man ang tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maligtas. So yun po, ang konklusyon nila ay ang tao ay maligtas lamang sa pamamagitan ng pag tinatawag nating pagtawag lamang sa Panginoon, mga brothers and sisters. So ano pong maisagot natin ito? Wala na daw gawa o kahit ano. Noon po ay sinagot natin ang katanungan na pananampalataya lang daw kay Jesucristo maligtas ang tao, pero atin ang nasagot na hindi lamang sa pananampalataya kay Jesucristo kundi kasali po sa gawa, kasali ang gawa, magkasama po yan, mga brothers and sisters. Ngayon po ay giniit ng ating mga kapatid, mga kaibayo, na ginagamit nila sa Roma 10:13 na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagtawag lamang sa Panginoon, mga brothers and sisters. Ito ba ay totoo o hindi, mga kapatid? Ating tandaan, mga kapatid, na sa Biblia ay kung babasa tayo, dapat i-context natin at saka i-parallel, mga brothers and sisters. Dapat na may tinatawag tayong hermeneutics sa pag-aaral sa Biblia na napakalinaw po na sa Roma 10:13 ay i-connect mo yan o i-parallel sa sinasabi ni Jesucristo sa Mateo 7:21 na napakalinaw po na sinabi ni Jesucristo sa kanyang bibig mismo na not all who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but do this the will of my Father who is in heaven. So napakalinaw na sinabi ni Jesucristo. Ano pong sinabi ni Jesucristo? Napakalinaw po na ang tao, kung sino man ang tumatawag sa Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa Panginoon ay makakapasok sa kaharian sa langit, kundi iyon lamang ang sumusunod sa kalooban o utos ng aking Ama na nasa langit. So napakalinaw, hindi lahat, mga brothers and sisters, sa bibig mismo yan ni Kristo. Kaya sa pagsasabi sa Roma 10:13 na sa pamamagitan ng pagtawag lamang sa Panginoon ay maligtas ang tao, hindi po yan totoo. Kasi i-connect mo yan sa Mateo 7:21. At sabi po sa Lucas 6:46, napakalinaw dito na sinabi ni Jesucristo na bakit kayo tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, na hindi naman ninyo ginagawa ang aking inuutos. So napakalinaw, hindi naman sinusunod ang kaniyang mga utos. So kailangan ang pagsunod sa utos ng kalooban ng ating Ama na nasa langit at kay Jesucristo, mga brothers and sisters. Hindi lamang sa pagtawag lamang sa Panginoon, kasama yun ang pagsunod sa kalooban ng Diyos na sinabi ni Jesucristo sa Mateo 7:21. Kasi sabi sa Mateo 7:24 hanggang sa 27 na sinabi ni Jesucristo din na kung sino man ang nakikinig sa aking salita pero hindi niya ito ginagawa ay matutulad sa tao na nagtatag ng kaniyang bahay sa buhangin, na sa dumating ang ulan at bagyo, malakas na bagyo at ulan at hangin, lahat po ay nawasak, nabagsak ang lahat. Ngunit kung sino man ang nakikinig sa aking salita pero ito'y kaniyang ginagawa, napakalinaw na sinabi ni Jesucristo, matutulad sa tao, sa tinatawag natin matalinong tao, mga brothers and sisters, na nagtatag sa kaniyang bahay na ang pundasyon ay bato.
na sa pagdating sa malakas na bagyo at ulan at hangin, hindi po ito nawasak ay hindi ito nabagsak ni isa man, mga brothers and sisters. So yun po, napakalinaw na kailangan ang pagtawag sa Panginoon ay kasama yung pagsunod sa kalooban ng Diyos, pagsunod sa kautusan ni Jesucristo, mga brothers and sisters. So napakalinaw niyan. Kaya hindi lamang sa tumatawag tayo ng Panginoon, Panginoon, maliligtas tayo, kasi walang mababasa sa Roma 10:13 na sinabi diyan na sa pamamagitan lamang sa pagtawag sa Panginoon tayo maliligtas, mga brothers and sisters. Wala namang mababasa diyan. Kasi kung imong ikutin niyo sa Roma 10:13 hanggang 14 na sinabi diyan na paano sila, no? Sinabi ni San Pablo, mga brothers and sisters, na paano sila tumatawag sa Panginoon, ngunit hindi naman sila nanampalataya. Paano sila nananampalataya, ngunit hindi naman sila nakikinig, wala naman silang nakikinig, napakinggan ng mga salita ng Diyos. At paano sila makikinig na wala namang mga ngaral o nagtuturo? At paano sila magtuturo na hindi naman isunugo? So napakalinaw po, mga brothers and sisters. So kasama ang pananampalataya, kasama ang pakikinig, hindi lamang sa pagtatawag sa Panginoon tayo maligtas. Kasi i-continue mo yan sa Roma 10:14, napakalinaw. So dapat ang ating mga kapatid, kapag bumabasa sila ng Biblia, ay kailangan talaga na i-context, hindi out of context, mga brothers and sisters. So yun po, napakalinaw niyon, no? Babalikin natin na hindi lamang sa pagtawag sa Panginoon tayo maligtas, kundi ang pagsunod sa kalooban o kautusan ng ating Ama na nasa langit, kautusan ni Jesucristo na sinabi niya sa Mateo 7:21 at Mateo 7:24 hanggang 27, mga brothers and sisters, na napakalinaw po. At sa Lucas 6:46 at sa San Juan 14:12, San Juan 14:12, napakalinaw na sinabi ni Jesucristo na kung iniibig ninyo ako, ay gagawin ninyo kung ano ang aking ginagawa. At masihigitan ninyo ito. So masihigitan pa ang kanyang gagawin, mga brothers and sisters, kung ano ang ginagawa ni Jesucristo, masigitan pa natin. Sabi ni Jesucristo, mga brothers and sisters. At saka hindi naman sa ano lang, sa pagtatawag ni Jesucristo, no? Pagtatawag sa Panginoon tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan din ng matapat na hanggang sa katapusan, matapat na pagsunod sa kautusan, mga brothers and sisters, hanggang sa katapusan ay maliligtas din po. Saan mababasa? Sa Mateo 24:13, Mateo 10:22, at saka sa Pahayag 14:12, na kung sino man ang naniniwala kay Jesucristo, kailangan ang tinatawag nating matapat na pagsunod sa kautusan hanggang sa katapusan. So hanggang sa katapusan, kapag hindi hanggang sa katapusan tayo, mabackslide tayo, mga brothers and sisters, hindi naman tayo maliligtas niyan. Kasi mabackslide tayo. So kailangan ang hanggang sa katapusan na matapat natin na pagsunod sa kautusan ng Diyos, pagsunod sa pananampalataya ni Jesucristo, at saka sa mga mabuting gawa, mga brothers and sisters, na atin ang unang tinalakay nung Roma 2:6 hanggang 7, na sinabi diyan na may mga tao na nagpatuloy na gumagawa ng mga mabubuting gawain, sila ay bibigyan ng walang hanggang na buhay, mga brothers and sisters. At yun po ang kaharian ng langit. So napakalinaw yan. So napakalinaw na nasagot natin ang katanungan at nasagot natin ang ginagamit sa ating mga kapatid na kaibayo, na kanilang ginigiit na talagang sa pamamagitan lamang sa pagtawag sa Diyos tayo maligtas. Ngunit hindi po yan totoo, kundi kailangan ang pagsunod sa kalooban sa Diyos at pagsunod sa kautusan, kung ano man ang inuutos ni Jesucristo. Sabi sa Mateo 28:19 na sundin ninyo ang lahat. So ang lahat ng utos, hindi lamang yung pili-pili kung ano lang, no? Hindi lamang yung sa pamamagitan lamang ng ng pananampalataya kay Jesucristo, hindi, kundi lahat ang sinabi ni Jesucristo. Kaya maligtas ang tao, mabuo ang kaligtasan natin sa pamamagitan sa pananampalataya kay Jesucristo, sa mabuting gawain at pagtawag sa Panginoon, mga brothers and sisters, at pagsunod sa kalooban ni Jesucristo, sa kalooban ng ating Ama na nasa langit.
at kautusan ng Diyos, mga brothers and sisters. So dito na lang po ako at marami pong salamat. I hope to po na kahit hindi tayo bihasa sa pagtagalog, pero maintindihan ninyo kunti ang Tagalog ko, mga brothers and sisters, no? Kahit kunti lamang kasi hindi tayo bihasa na magtagalog, mga brothers and sisters, kasi pure po tayo na Cebuano, pero hindi ito hadlang upang hindi natin maihatid o maipamahayag o maihayo ang salita ng Diyos, mga brothers and sisters. Kaya sa pamamagitan din ng mga media, sa pamamagitan ng YouTube, Facebook, ay dito natin maipamahayag ang salita ng Diyos sa iba't ibang sulok ng mundo, mga brothers and sisters, na kahit ano man tayo, kahit bulag, kahit PWD, persons with disability, pero hindi po hadlang ang mamahagi o ang magpe-preach sa gospel sa ating Panginoon o pagtuturo, mga brothers and sisters, sa iba't ibang mga doktrina tungkol sa simbahang Katoliko, inang simbahan, mga brothers and sisters, na itinayo ni Jesucristo, mga brothers and sisters. So dito na lang po ako at magandang araw uli, magandang gabi, magandang umaga sa maabot ito, mga brothers and sisters. Ito po ang inyong lingkod, Olimer Adiba, na magsasabi na Laos TV Domini, dahil purihin ang Panginoon. Laos TV Christi, purihin si Kristo. Laos TV Maria, ito po si Mother Mary, Pai Team Maria, kasi tayo ay Team Maria, mga brothers and sisters. At saka sa lahat ng mga programa sa Katoliko, mga brothers and sisters, lalo na sa programa ni Wendell Talibong, iba pa, Pakbaster, yung Know the Truth, at saka punto por punto ni Father Darwin Gitcano, mga brothers and sisters, at saka ni Brother Adrian, no? Adrian, yung sa Katolikong Pilipino, sa Katolikong Pilipino family, mga brothers and sisters, o Katoliko ako family. So lahat po ay lahat ng simbahang Katoliko, sanga-sanga, mga brothers and sisters, pero nagkakaisa diyan sa pagtuturo, nagkakaisa sa doktrina, at nagkakaisa sa Eucharistia o pagmimisa, mga brothers and sisters. So ang simbahang Katoliko ay may tinatawag na one o pagkakaisa sa pagtuturo, pagkakaisa sa pagdumala, pagkakaisa sa babanal, mga brothers and sisters, at pagkakaisa diyan sa doktrina, sa pananampalataya o sa Ebanghelyo ni Jesucristo, mga brothers and sisters. Marami pong salamat at God bless us all, mga brothers and sisters. Bye-bye po at God bless sa lahat.